Lugario. At ako naman si Ipoy Fernando. At ito ang Baha, Pagsubok at Paghanda. Isang espesyal na episode kung saan tatalakayan natin ang mga hamon ng ganda. Ang bagyo ay ang lapis sa pagtaas ng tubig na lumalampas sa normal na daluyan nito, tulad ng ilog, kanal at sapa, at umaabot sa kalsada, bahay at saka. Karaniwang nangyayari ito tuwing may matinding ulan, bagyo, o kapag bumabara ang mga daluyan ng tubig. Mga sanhi ng baha sa Pilipinas. Bilang isang archipelago na madalas namaan ng bagyo, natural na mataas ang panganib sa Pilipinas. Ilan sa mga pangunahin nito ay malakas na ulan dulot ng bagyo at abagat, kawalan ng kanal o drainage, pagbabara ng mga kanal dahil sa basura, deforestation, at pagdami ng populasyon ng mga mabababang lugar na madalas ulan. Malawak ang pinsala ng baha sa lupa. Naisira ang tahanan, paaralan, at kabuhayan. Nalalagay sa panganib ang buhay ng tao at hayop. Nagkakaroon ng sakit tulad ng leptospirosis. Nahihinto ang klase at operasyon ng mga negosyo. Nalulugi ang mga magsasaka dahil sa pagkasira ng panahon. Paghahanda at pagtugon sa baha. Hindi natin maiiwasan ang lahat ng pagbaha, pero maaari tayong maging handa para mabawasan ang pinsala. Narito ang mga ilang hakbang na dapat tandaan. Magkaroon ng emergency kit na may laman tulad ng flashlight, bateryas, tubig, pagkain, gamot, at importanteng dokumento. Makinig sa balita at abiso ng pamahalaan, lalo na kung may banta ng bagyo o malakas na ulan. Iwasan ang pagtawid sa baha para makaiwas sa panganib at sakit. Makilahok sa mga community drills at alamin ang ligtas na evacuation center sa inyong lugar. Ang baha ay isa sa pangunahing suliraning pangkalikasan sa Pilipinas. Karaniwan itong nararanasan tuwing panahon ng tag-ulan, lalo na kapag may bagyo o matinding pag-ulan. Bukod sa mga natural na sanhi, pinalalala rin nito ng maling pagmamahala sa basura, kakulangan ng maayos na drainage system, at pagkawala ng kagubatan o deforestation. Pangwakas, ang baha ay hindi na bago sa ating bansa, ngunit maaari natin itong maiwasan o mapagaan. Ang epekto kung lahat ng tao ay magiging responsable sa pangangalaga ng kapaligiran. Mahalaga ang sama-samang pagkilos mula sa bawat individual na pamayanan at pamahalan upang makamit ang isang ligtas, maayos at matatag na komunidad. Alam mo, minsan iniisip ng mga tao, yung wala lang yung may dahilan ng baha. Hindi nila iniisip na minsan tayo rin yung may kagagawa ng mga hayop. Oo, yung simpleng pagkatapon ng basura sa mga kanal. Dahil yung tumatas. Plus pa yung wala ng puno na sumisipsip ng tubig ulan. Imbis na sa kanal doon, sa kalsada siya napupunta. Yung kilala ako sa Marikina dati, na kahit maliit na tindahan lang meron sila, yung pahalang ubos lahat. Oo, grabe nga yun eh. Minsan may ano pa siya, may after effect pa siya. Yung mga tao nagkakalat to pyro, o kaya yung mga bata naman nakakasakit sila. Naalala mo yung Bahalulog doy? May isang pamilya, tatlo lang silang naiwan sa bubong. Alas 2 araw na walang pagkain. Oo, at ang nakakabilib doon, kahit kapitan talaga sila sa isa't isa sa pag-asa. Kaya importante pa rin talaga yung may go bag ka. May flashlight, pagkain, tubig, gamot, for emergency. Siyempre yung power bank din. Ayan. Hindi pwedeng mawala yan dahil sa mga contact with. Yes. So, ayan mga ka-podcast, nadinig natin ang iba't ibang espeto ng baha. Mula sa sanhi, epekto, hanggang sa paghahanda. Ang mahalaga ngayon, huwag tayo magpakampante, lalo na
pag may tanghali. Kasi yung paghahanda natin is pwede makapagligtas sa buhay natin. Ayan, tama siya. So, maraming salamat sa pakikinig. Pero hindi pa natatapos dito ang podcast namin kasi may susunod pa kami tatalakay. Pangungunahan siya ni Igo. Magandang araw mga kapodcast. Ngayon pag-uusapan natin yung mga pinakamadalas na nangyayari sa Pilipinas, ang pagbaha at pagbagyo. Oo nga, Igo. Lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, importante na alam natin ang sadya at epekto dito sa lupa. Simulan natin sa mga sanhi. Una, syempre, malakas na pag-ulan, dala ng bagyo. Kapag matindi ang puso ng ulan, talagang bumabaka. Pangalawa, paradong drainage system. Dahil sa basura na basta-bastang tinatapat sa kalsada, bumababa ang mga daluyan ng tubig. Pangatlo, pagkaubos ng kagubatan o deforestation, kapag wala ng puno, alam mo yun, parang wala nang humihigop ng tubig galing sa bahay. At syempre may epekto rin ang pagtaas ng level ng dapat dahil sa climate change. Kapag high tide at may malakas na ulan, doble ang pinsala. Punta naman tayo ngayon sa epekto. Unang-una, pinsala sa kabahayan. Maraming pamilya ang nawawala ng tirahan sa Pilipinas. Tama, dahil kung handa tayo, mas mabawasan ang epekto ng baha at bagyo sa atin. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Ang mahalaga ngayon, huwag tayo magpakampante, lalo na pag may tanghali. Kasi yung paghahanda natin is pwede makapagligtas sa buhay natin. Ayan, tama siya. So, maraming salamat sa pakikinig. Pero hindi pa natatapos dito ang podcast natin kasi may susunod pa kami tatalakay. Pangungunahan siya ni Igo. Magandang araw mga kapodcast. Ngayon pag-uusapan natin yung mga pinakamadalas na nangyayari sa Pilipinas, ang pagbaha at pagbagyo. Oo nga, Igo. Lalo na ngayong panahon ng tag-ulan, importante na alam natin ang sadya at epekto dito sa lupa. Simulan natin sa mga sanhi. Una, syempre, malakas na pag-ulan, dala ng bagyo. Kapag matindi ang puso ng ulan, talagang bumabaka. Pangalawa, paradong drainage system. Dahil sa basura na basta-bastang tinatapat sa kalsada, bumababa ang mga daluyan ng tubig. Pangatlo, pagkaubos ng kagubatan o deforestation, kapag wala ng puno, alam mo yun, parang wala nang humihigop ng tubig galing sa bahay. At syempre may epekto rin ang pagtaas ng level ng dapat dahil sa climate change. Kapag high tide at may malakas na ulan, doble ang pinsala. Punta naman tayo ngayon sa epekto. Unang-una, pinsala sa kabahayan. Maraming pamilya ang nawawala ng tirahan sa Pilipinas. Tama, dahil kung handa tayo, mas mabawasan ang epekto ng baha at bagyo sa atin. At dyan nagtatapos ang ating talakayan. Alam niyo dati, sa Marikina ako nag-aaral. Kasi yung mama ko nasa ibang bansa. Tapos yung tatay ko naman nandito sa QC, nag-aano siya dito, nagtatrabaho din siya dito. So walang magbabantay sa akin kasi yung tatay ko busy din siya. Walang mag-aasikaso sa akin. Kasi bata pa ako nung LM pa lang ata ako nun. Kaya nasa tita ko talaga ako. Doon ako sa Marikina tumutuloy. Doon din ako nag-aaral. Di ba, onting ulan lang doon, umaano na agad, medyo bumabaha na. Tapos, pag sobrang lakas naman, sobrang taas din ng baha. Kaya, pag alam naming raining season na, pag tag-ulan na talaga, nanonood na talaga kami ng balita. Doon na kami nanonood ng balita. Tapos, pag alam namin may mga bagyo pa parating, naghahanda na kami ng parang minsan lalagyan. Tapos nandun lahat na kailangan namin. Power bank, charger, flashlight, mga pagkain. Para handa kami. Para pag may bagyo, pag kailangan lumikas, lilikas na lang kami. Para yung mga bibit-bitin namin, hindi na kami magpapanik. Para doon na lang kami, lilikas na lang kami gawin. Minsan naman pag bumabaha, tapos nasa school ako,
nahihirapan ako. Kasi, syempre naka-uniform yun, nakapalda. Kaya pag uwi ko talaga sa bahay, basa ako. Buong katawan ko talaga. Tapos, masisira pa yung sapatos ko minsan. Kasi nabaha. So, masisira talaga. Ikaw? Oh. Okay naman ako. Nagtatawa kasi naalala ko yung like, kung bata ako kasi ako. Naliligo talaga ako sa ulan. Alam mo. So, ayun nga yung na-experience ko nung bata pa kasi ulan ulit. Kasi talaga pag malakas yung ulan, alam mo yun, talagang maliligo ako ng ulan. So, pero kahit duwaba ka talaga, maliligo ka talaga ng ulan. Kasi bata ka pa eh. Kung nasa isip mo ba lang maligo ng ulan, kasi pag maliligo ka ulit sa banyo, yung parang malinis ka sa katawan. Parang lang, Minsan pa pag hindi ka pinayagang maligo ng ulan, magwawala ka pa, di ba? So, perfect. So ngayon is may kasama tayo sa isa sa mga nakaranas sa malalakas na bagyo. Yes! Kuya! Ikaw? At ikaw, ano po yung mga naranasan mo sa malalakas na bagyo? Kasi yung talaga mga Kahit yung dati o yung bagyo ngayon. Nung kanina ba yung basta, parang pagkula. Di ba, nasa paaralan ako, tapos napumusok malakas na ulan, and nag-ano siya, suspended, tapos pagka-uwi ko noon, baha na sa amin, siyempre, no choice ako, hindi pumusok para makauwi. Kasi, pag di ako lumusok, may stuck ako sa labas ng bahay. So, hindi ko makasama pamilya ko. So, kasi, Wala pa akong siyempre, pag stuck ako dun sa labas, wala akong makain. Kasi ako lang mag-isa nandun. Ano naman naranasan. nakakainis din kasi yung nakakainis din minsan kasi pang hapon lang palagi yung sinususpend. Wala naman tayong pangumaga ni Balay. So, grabe yung mga ano na yun. Kasi andun parang hindi nila sila suspended agad dahil lang sa ambon. Kahit malakas naman na yung ulan, hindi nila suspend. Hanggang sa hindi bumaba, hindi nila sinususpend yan. Hinihintay pa nila tumas sa ilog. totoo. Natatawa So, ako. Ayun lang naman guys, ngayon. Kahapon. So, ayun. ayun nga Yung muna mga- ngayon guys. Yes. Ayun. Magkabahala Enda muna kami. kami ngayon guys. Bye!